ating program. Sa hapon pong ito, ako po ay nagbabalik muli ng pasasalamat sa ating Panginoon sapagkat patuloy po na ginagabayan tayo, iningatan tayo ng Panginoon. At sa hapon pong ito, isang paksa na gusto ko pong pag-usapan po natin na ito ay magsilbi po sa ating encouragement mula po doon sa pagkadapa, mula doon sa pagbagsak. Alam po ninyo, may mga pagkakataon talaga sa buhay natin na meron tayong kinakaharap na sitwasyon na maaaring tayo bumagsak, maaaring tayo nadapa, maaaring tayo ay natisod. Ngunit, tandaan po natin, meron pong dahilan upang tayo po ay muling bumangon. Ngayong hapon pong ito, nais kong talakayin natin ang subject na matatagpuan po natin dito sa Book of Micah chapter 7 verse 8. Ganito po yung ating mababasa. Nandiyan po sa screen yung ating verse. Do not rejoice over me, my enemy. When I fall, I will arise. When I sit in darkness, the Lord will be a light unto me. Sa King James Version ng pagkasabi po, rejoice not against me, O mine enemies, for when I fall, I shall arise. When I sit in darkness, the Lord shall be a light unto me. Huwag kang magalak, huwag kang maging masaya sa akin o aking kaaway. Pagka ako ay nabuwal, ako ay tatayo. Pag ako'y umupo sa kadiliman, ang Panginoon ang magiging tanglaw o magiging ilaw sa akin. Ngayong hapong ito, nais nating talakayin, nais nating pag-usapan ang subject na binigyan ko po ng title, I Will Rise Again. Babangon akong muli. Yan po yung ating subject ngayong hapon pong ito, na kung saan naway gamiting instrumento ng Panginoon na ito ay magsilbing kalakasan sa bawat isa sa atin. Ngayon, lahat tayo ay dumadaan sa tinatawag nating panahon ng pagbagsak. Katulad po ng aking introductory statement kanina, lahat tayo meron pong fall Kumbaga, ang buhay po kasi ng tao, merong rise and fall. Meron pong pagbangon, meron pong pagbagsak. Maring itong pagbagsak na ito dahil ito sa kasalanan, dahil sa kabiguan, o kaya dahil sa pagsubok. Alin man po dyan na kadahilanan yan, tandaan po natin, yung mga kadahilanan pong yan, meron pong biyaya ng Diyos. Na dahil po sa kanyang biyaya, dahil po sa pag-asa at kumbaga sa biyayang ating tinamo sa Panginoon, meron tayong pag-asa na kung saan tayo po ay muling makabangon. Ang Diyos po ay hindi natutuwa sa pagbagsak ng kanyang mga anak. Of course, kapag pinag-usapan natin ang pagbagsak bilang ikaw ay may pamilya, hindi tayo masaya kapag makita natin yung ating mahal sa buhay bumagsak. Hindi natin masaya sa buhay kapag yung mahal natin sa buhay nakikita nating nahihirapan, o kaya ay nandoon sa tinatawag nating kalunos-lunos na kalagayan. Bilang ikaw ay mahal sa buhay, hindi ka magiging masaya, hindi ka matutuwa. Ganon din po ang Diyos. Ang Diyos ay hindi natutuwa sa pagbagsak ng kanyang mga anak, kundi sa kanilang pagbangon sa pamagitan ng pananampalataya. Ang pag-uusapan po natin ngayon, yung pagbangon. Kasi nga ang subject natin ngayon, babangon akong muli. Maaring ikaw ay nadapa ngayong hapong ito. Pag pinag-usapan natin pagkadapa, hindi lang minsan yan literal Merong mga nadadapa because of failures, because of troubles. Marami pong mga iba't ibang kadahilanan. May mga pagkalugi. May mga pangyayari sa buhay po na naging dahilan bakit siya ay bumulusok, bakit siya ay bumagsak. Pero ngayong hapong ito, sa tulong at biyaya ng Panginoon, nais nating bigyan ng daan yung subject na makapagbibigay sa atin ng complete recovery upang tayo ay makabangon muli. Yan po yung ating gustong bigyan ng emphasis ngayong hapon pong ito. Ano man yung iyong pinagdaanan, ano man po yung bigat ng mga pagsusubok o kaya ay kabiguan na yung kinaharap. Maaring kayo bumagsak, maaring sinabi mo, paano, ano yung gagawin ko para ako ay muling makabangon. Ngayong hapong ito, yan po yung bibigyan po natin ng daan. Dahil tanda natin, hindi po natutuwa ang Diyos sa panahon na ikay bumabagsak. Alam po ng Panginoon, dadanas tayo ng mga problema, alam po ng Panginoon, dadanas tayo ng mga pagsusubok, pero hindi niya kalooban na ikaw ay mag-give up, sumuko sa mga pagsusubok na yan. Minsan dapat nating maintindihan mga kapatid,
na yung mga pagsusubok na ating kinakaharap, hindi po yan disenyo ng Diyos para wasakin ka, kundi para papagtibayin ka. Mas tumatatag kasi ang isang mananampalataya. Matapos na siya ay subukin, matapos na dumaan sa iba't ibang mga samot-saring mga sitwasyon sa buhay, after na malampasan po yan, doon natin na-appreciate yung talagang tamis ng katagumpayan. Now, ano po yung mga reasons bakit tayo po ay babangon na muli? O paano tayo makakabangon muli? Number 1, babangon ako dahil ang Diyos ay tapat. I will rise again because God is faithful. Number 1 po yan ha. Pwede niyong i-type dyan sa comment section. God is faithful. Ang Diyos ay tapat. May mga pangyayari man sa buhay na ito na nagdanas tayo ng kabiguan. Maaaring ikaw personally, nagdanas ka ng kabiguan mula sa iyong mga mahal sa buhay, mula sa iyong kaibigan, nakaranas ka ng heartbreak because of unfaithfulness. Dahil sa kawalang katapatan, naging salawahan, naging hindi mapagkakatiwalaan. Pero ang nais kong sabihin sa iyo, babangon kang muli, babangon ako muli dahil ang Diyos ay tapat. Pag pinag-usapan natin ang katapatan ng Diyos, ang sabi po ng Aklat ng Panaghoy, Lamentation chapter 3 verse 22 to 23. Sa isang version po ng Biblia, ang pag-ibig ng Panginoon ay hindi nagmamaliw. Ang kanyang awa ay walang kapantay. Ito ay laging sariwa tuwing umaga, dakila ang kanyang katapatan. Wow, ang ganda po ng verse na ito. Ang pag-ibig ng Panginoon ay hindi nagmamaliw. Ano po ibig sabihin na hindi nagmamaliw? Hindi kumukupas. Hindi lumilipas. Ang pag-ibig po ng Panginoon, ang sabi po dyan, ito'y walang kapantay, laging sariwa tuwing umaga, dakila ang kanyang katapatan. Sa bawat umaga na tayo magigising, tandaan po natin, laging sariwa ang katapatan ng Diyos. Andyan po yung kanyang pag-ibig. Andyan yung kanyang pagmamahal. Andyan yung kanyang kabutihan. Andyan po yung kanyang biyaya. Kaya, sa bawat umaga na ikay magigising, ang unang bukang bibig natin yung pagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos. Sapagkat it reminds us of God's love, it reminds us that the Lord is faithful. Andyan yung katapatan ng Diyos, ang kanyang biyaya, sa panahon na tayo nagigising. Kaya unang dahilan bakit dapat tayong, meron tayong dahilan para bumangon muli dahil ang katapatan ng Diyos ay nariyan. Kahit ilang beses tayong bumagsak, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nawawala. Hindi po kasi nakabase ang Panginoon doon sa ating failures Hindi nakabase ang Panginoon doon sa ating weaknesses, kundi tandaan po natin yung kanyang pag-ibig ay nariyan. Bawat araw ay panibagong pagkakataon upang bumangon at magsimulang muli. Nasa sa atin po kasi yung susi. Now, we cannot limit God based on His power kasi God is limitless. Alam niyo po, nalilimitahan ng Panginoon sa kanyang pagtugon, pagkilos ay sa pamagitan din natin. The thing that can limit God is you. It is us. Tayo po yung makapagbibigay ng limitasyon sa Kanya. Tandaan natin, bawat araw ay panibagong pagkakataon upang bumangon at magsimulang muli. Kahit ang Panginoon powerful, kahit ang Panginoon makapangyarihan sa lahat, kapag ka hindi mo tutulungan ang sarili mo na bumangon, tumayo, may free will tayo at hindi po yan pinakikialaman ng Panginoon. Ibig natin sabihin, kahit ikaw ay nahihirapan, pag nagpasya kang humakbang, makakakbang ka. At ino-honor ng Panginoon yung ating mga pagpapasya because we have a free will. Tayo po ay mga free will moral agent na kung saan yung ating pagpapasya, ino-honor yan ng ating Panginoon. Kaya nga, sa bawat araw, bawat umaga na tayo magising, panibagong pagkakataon, take note panibagong pagkakataon upang ikaw ay bumangon at magsimulang muli. Merong dahilan para ikay magsimulang muli. Maaaring tatanong ka, kailan ba dapat ako magsimula? The best time to start is now. Huwag mong ipagpabukas yung kaya mong gawin ngayon. Yung magagawa mo ngayon, gawin mo na. And that is the best time. The best time is now. Ito po yung tamang pagkakataon. Tandaan natin, bawat araw ay panibagong pagkakataon upang bumangon at magsimulang muli. Kaya there is always hope sa panahon na ikaw'y magigising, sa panahon na meron pong panibagong
umaga. Ngayon, pangalawang dahilan, bakit tayo po ay babangon muli? Babangon ako dahil tinawag ako ng Diyos. I've been called by God. Kung alam mo sa sarili mo na ikay tinawag ng Panginoon, pag sinabing tinawag, meron kang calling eh. Ikaw ay tinawag ng Panginoon. Ikaw ay anak ng Diyos. Ikaw ay binigyan ng napakagandang pribilehyo. Ang sabi po ng binasa natin kanina sa Mikas 7:8, huwag kang magalak laban sa akin, aking kaaway. Bagaman ako'y nabuwal, ako'y babangon. Bagaman ako'y naupong nasa kadiliman, ang Panginoon ay magiging liwanag sa akin. Huwag kang magalak. Alam po ninyo, every time na ikay bumabagsak, every time na ikaw ay nalulugmok, ang kaaway tuwan-tuwa, ay pinagtatawanan ka. Kumbaga, nandoon yung kagalakan ng kaaway. Pero ang sabi po dyan, huwag kang magalak laban sa akin o aking kaaway. Pagka ako'y nabuwal, babangon ako. Yung pagbangon ang, kumbaga, big deal po dyan eh. Hindi yung pagbagsak yung maging big deal. Kasi lahat tayo may mga ganong pangyayari. May mga weaknesses, may mga struggles, may mga pagsusubok na para bagang nakapagbigay sa'yo ng discouragement. Pero tandaan mo, pagka ako'y nabuwal, ang sabi po dyan, ako'y babangon. Hindi yung pagkabuwal ang big deal. Ang big deal dyan, yung pagbangon. Kasi marami pong mga tao na nung nabuwal, nung nadapa, nanatiling nakadapa, nanatiling buwal. Hindi na tumayo, hindi na bumangon, hindi na humakbang. Kaya ang susi po rito, babangon ako. Kung ikaw ay nabuwal, kung ikaw ay nadapa, bumangon ka. Yan ang first move na dapat mong gawin. Bumangon ka. Bagaman ako'y naupo sa kadiliman, ang Panginoon na magiging liwanag sa akin. Alam po ninyo, sa panahon na ikaw ay humahantong doon sa darkest moment in your life, always remember, the true light comes from the Lord. Ang tunay na liwanag galing sa Panginoon. Kaya pag nasa madilim na yugto ka ng buhay, wag mong kalilimutan ng Panginoon. Dahil siya yung tanglaw, siya yung magiging liwanag sa iyong buhay, sa iyong isipan. Alam po niyo, marami pong nagko-commit ng suicide, nagpapakamatay, sa panahon na sila'y dumaan sa tinatawag nating darkest moment in their life o in their lives, na kung saan wala na silang makitang liwanag, depressed, nandoon sa kabiguan, at hindi alam kung ano yung dapat na gagawin. Tandaan nyo po kung tayo man ay minsan dumanas o kay naharap sa ganong sitwasyon, nasa madilim na yugto ka ng buhay, tandaan mo, ang Panginoon ang dapat maging tunay na liwanag sa iyo. Because the Bible says, bagaman ako'y naupong nasa kadiliman, ang Panginoon ang magiging liwanag sa akin. Alam po ninyo mga kapatid at mga kaibigan, ang pagbagsak ay hindi katapusan. No, it's no, sabi nga hindi po katapusan yung pagbagsak. Ito ay bahagi lamang ng ating paglalakbay. Di po ba tininyo yung mga bata na nagsisimula pa lang na lumakad? May mga pagkakataon, mostly nga, di ba, bumabagsak yan. Nabubuwal yan. Pero hindi katapusan kapag kay nabuwal. Kundi, ito'y bahagi lamang ng iyong paglalakbay. It's part of life. Kumaga, may season tayong tinatawag. Yung season, merong umaga, merong gabi. Hindi 24 oras umaga. Merong gabi, merong panahon ng madilim. Pero hindi habang panahon madilim. That's part of season. Ganon din po yung pagbagsak. May mga failures talaga. Pinapakita niya na tayo po ay mga tao na merong limitasyon at merong kahinaan. Pero tandaan natin mga kapatid at mga kaibigan, ang pagbagsak ay hindi katapusan, kundi yan ay bahagi lamang ng ating paglalakbay. Hindi man tayo perpekto, ngunit ang Diyos ang ating lakas upang bumangon. Siya po yung magbibigay sa atin ng sapat na lakas upang bumangon. Kumaga meron pong commercial para kanino ka bumabangon. Meron pong mga kadahilanan. Of course, number one po dyan, yung kinukonsider ng karamihan, yung pamilya. O meron kang motivation sa iyong sarili. Alam po niyo, one of the best motivation na ikaw ay bumangon ay ang ating Panginoon. Sapagkat sa Kanya, nandyan po yung tunay na lakas diba, si Apostle Paul nga 3 times siya nagpray, Lord, pwede bang tanggalin mo itong tinik ko sa laman?
Can you remove this thorn in the flesh? 3 times siya nagpray. Pero ang sabi ng Panginoon, my grace is sufficient for you. Ang ibig sabihin ng Panginoon, hindi ko alisin yung kapintasan mo, pero ang biyaya ko ay sapat sa iyo. Hindi ibig sabihin may kahinaan ka, hindi ibig sabihin may kapintasan ka, ay hindi ka na magtatagumpay. Tandaan mo yan na hindi man tayo perpekto, ang Diyos ang ating lakas upang bumangon. Meron pong paraan upang ikaw ay bumangon o makabangon. Yan ay sa pamamagitan ng ating dakilang Panginoon. Pangatlong dahilan, babangon ako dahil si Kristo ang aking buhay. I will rise again because Christ is my life. Diba? Ang Panginoon yung aking buhay. Christ is my life. Ang sabi po ng John chapter 11. Tingnan po, John chapter 11, dito po sa verse 25. Ang sabi po ng talata, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, kahit siya'y mamatay ay mabubuhay. Now, babangon tayo dahil si Kristo yung ating pong buhay. Kung may mga pagkakataon parang walang kabuhay-buhay yung nagaganap o parang sabi natin, yung dumarating sa point na parang nagsasawa ka. Kasi may ganong point sa buhay ng isang tao na parang ikaw ay nagsawa na sa mga pangyayari. O kaya yung paulit-ulit na bagay na nangyayari o nagaganap, parang nagsasawa ka. Alam po ninyo, kapag gano'n yung pakiramdam natin parang walang buhay, walang kabuhay-buhay. Tandaan natin, babangon tayong muli dahil si Kristo yung ating buhay. Siya yung muling pagkabuhay. Ang muling pagkabuhay ni Kristo ay katiyakan ng ating sariling muling pagbangon. Yung siya'y nabuhay na magmuli sa patay. Yan po ay declaration of victory. Andyan po yung katagumpayan Hindi lang mula sa kamatayan, kundi mula sa ating spiritual na pagkabagsak. Kasi yung to bring back to life, diyan nga po yung hinango yung salitang revival. Si Kristo yung ating revival. Si Kristo yung pagkabuhay natin. Kaya sa panahon na parang ikay discourage, wala nang kagana-gana. Nandun na sasadla ka sa failures, nasasadla ka sa tinatawag nating iba't ibang salimuot ng buhay na ito. Na para bagang ikaw ay nanlulupay-pay na, pinanghinaan na. Ang sabi nga po, si Kristo yung ating muling pagkabuhay. Hindi lang mula sa kamatayan, kundi mula sa ating spiritual na pagkabagsak. Kaya yung revival, kinakailangan po natin, it is found in the Lord Jesus Christ. Kaya, sa panahon na nandyan po yung presensya ng Panginoon, anong pagkabuti, anong pagkaganda kapag nandyan yung presensya ng Panginoon? Nandun po, it brings life to us. Kaya nga sabi po ng 1 Peter chapter 5 verse 7, ang sabi po ng talata, ang Panginoon ang nagmamalasakit sa atin, di ba? Sabi po yan, ilagak ninyo ang lahat ng inyong kabalisahan sa Kanya sapagkat kayo ipinagmamalasakit Niya. Cast your burdens upon Him, upon the Lord, for He careth for you. Ilagak natin yung ating kabalisahan sa ating Panginoon. Ilagak mo yung iyong mga yung mga discouragement sa buhay na ito dahil ipinagmamalasakit ka. Ang sabi pa nga po ng Panginoon, Mateo 11:28, lumapit kayong lahat, kayong mga napapagal at nabibigat ang luba sa akin at kayo aking pagpapahingahin. Nandun po yung malasakit at nandun po yung kapahingahan sa presensya ng ating Panginoon. Kaya nga, when you feel the presence of the Lord, when you revive by the presence of the Lord, it brings comfort, it brings strength, it brings freedom, it brings rest, at it gives you care. Andyan po yung pagkalinga, andyan po yung totoong malasakit dahil po sa biyaya ng ating Panginoon, dahil po sa Kanyang presensya. Kaya nga po yung word na ginagamit po ito pong revival. We all need to be revived. Kailangan nating ma-revive, to bring back to life. Yan po yung ibig sabihin ng revive. Pag sinabi po kasing revive, makikita mo yung nag-aagaw buhay, di ba? Yung, kumbaga, kinukuryente. Nire-revive tayo to bring back to life. Ganon din po sa atin, we need to bring back to life. Kinakailangan natin muling makabalik. Kinakailangan natin muling bumangon. At alam po ninyo, dahil sa presensya ng Panginoon, makakabangon tayo. Regardless ng iyong sitwasyon, regardless ng iyong pinagdadaanan sa ngayon. Maaring may mga sitwasyon tayo na para bagang pagka inanalyze mo, nako, parang ang hirap. Parang nasasadla ka doon sa isang sitwasyon na napakabigat.
Minsan parang naiipit kasi nag-umpugang bato. O kaya may mga pakiramdam tayo minsan parang pasanati yung daigdig dahil doon sa bigat ng ating problema. Alam po niyo kapag ganon, lumapit tayo sa Panginoon. Ilapit natin sa Kanya. Kung bigat ka na, bitawan mo yan sa Panginoon, ibigay mo yan sa Kanya. And you will experience the rest from the Lord and His care. Yung Kanyang paggalinga, at the same time, yung kapahingahan. Alam po niyo yung kapahingahan, hindi lang naman po yan pagod physically. Alam po ninyo, yung meron pong higit na pagod kesa doon sa physical. Yung pagod sa isipan, pagod sa emotion. Yun po yung tinatawag nating stress eh. Alam po niyo yung stress, isa po yan sa, kumbaga, para mabigyan natin ang simplified natin. Yung stress, hindi ka naman nagtrabaho, hindi ka naman napagod sa paggawa sa buong maghapon. Nakaupo ka lang, pero pagod na pagod ka. Bakit? Kasi pagod yung isip mo, pagod yung damdamin mo. Stress ang tawag. At alam po ninyo, sa panahon na ganyan po yung ating naranasan, we need to be revived. Kinakailangan natin ng revival mula sa Panginoon. Kinakailangan natin, kumbaga, to bring back to life. May ayos yung ating pananaw, may ayos yung ating kaisipan, at muli tayong makakbang patungo sa ating Panginoon. Last point, babangon ako dahil may plano ang Diyos sa akin. Babangon ako dahil may plano ang Diyos sa akin. I will rise again because God has a plan for me. Alam po ninyo kung ikaw ay parang walang plano sa buhay mo, ang Panginoon may plano sa iyo. May mga tao na parang easy-go-lucky. Pag sinabi nating easy-go-lucky, kung ano lang. Alam po ninyo, isa po sa delikadong sitwasyon po yan kapag wala kang plano, wala kang pangarap sa buhay. Kumaga, yung pangarap mo ay okay lang sa akin na kumain, okay lang sa akin na matulog, okay lang sa akin na walang trabaho, okay lang sa akin na hindi gumawa, kumakain din naman. Yan po yung walang kaplano-plano, wala pong pangarap sa buhay. Alam po ninyo kung wala kang kaplano-plano sa buhay, meron pong plano ang Diyos sa iyo. Kaya babangon ako dahil may plano ang Diyos sa akin. Isa sa dahilan bakit tayo dapat bumangon, may plano ang Panginoon. Gusto ko pong sabihin sa iyo, maaaring ikaw ngayon ay nasasadlak sa kabiguan pero hindi pa tapos yan. It's part of journey, it's part of process. Minsan nga, dapat nating maintindihan na may mga pagkakataon minsan na naguguluhan tayo, nalilito tayo. Bakit? Para bagang yung kasagutan doon sa ating panalangin ay kabaliktaran doon sa ating hinihingi. Pero gusto ko pong sabihin sa inyo yung dalawang bagay. Meron po tayong tinatawag na time and process. Merong panahon at merong proseso. Maaaring yung ipinag-pray mo, yan ay merong binibilang na panahon at dumadaan ka sa proseso. Huwag nating tuldukan ang sitwasyon natin sa pamagitan ng ating naranasan ngayon. Maybe it is part of the process. Halimbawa, pag nag-pray ka, Lord, i-bless mo ako, pagpalain mo ako, Panginoon. Ang ibig sabihin, pagka nag-pray ka na, Lord, pagpalain mo ako, ang ibig sabihin yan, dadaan ka talaga sa panahon ng kawalan. Dadaan ka sa panahon ng kahirapan. Why? For us to realize and to appreciate the Lord's blessings. Doon mo mas mapapasalamatan ng Panginoon sa panahon na ikay pinagpala dahil dumaan ka sa kawalan. Dumaan ka sa kahirapan. Pag nag-pray ka, Lord, palakasin mo ako. Pag nag-pray ka ng palakasin mo ako, may mga kahinaan talagang dadaanan tayo eh. Para ma-realize natin yung value ng strength na galing sa Panginoon. And that's the reason why dapat natin maintindihan. Sa mga prayers natin, merong time and process. Merong panahon at merong proseso. Meron tayong mga hinihingi sa Panginoon, and I noticed in my ministry na sa lahat ng ating mga prayers, most of the time, most ng answer ng Panginoon ay yung paghihintay. Kadalasan na sagot ng Panginoon, pinaghihintay tayo. Bakit? Kasi nga gusto niyang makita yung ating sincerity doon sa ating ipinagpipray. Nais ng Panginoon na makita sa atin gaano ba tayo kadesidido, gaano ba tayo kaseryoso doon sa ating ipinagpipray. Kaya nga, isa sa major na pagtugon ng Panginoon sa atin ay yung paghihintay tayo. Ngayon, babangon ako dahil may plano ang Diyos sa akin. Ano pong sabi ng Jeremiah chapter 29 verse 11? Sapagkat nalalaman ko ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi upang ipahamak kayo, kundi upang bigyan kayo ng kinabukasang puno ng pag-asa. Wow, napakaganda ng plano ng Diyos. Ang sabi po ng Biblia,
Jeremias 29:11. Nalaman ko yung mga plano ko para sa inyo, sabi ng Panginoon. Planong hindi kayo mapahamak, kundi bigyan kayo ng kinabukasan na puno ng pag-asa. Napakagandang pangako ng Panginoon. He wants to give us hope and a good future. Kaya kung iniisip natin sa mundong ito, parang pag tingnan natin yung nangyari, economics o yung takbo ng pamilya, parang pag tingnan natin walang pag-asa. But if you look on the Lord Jesus Christ, yung sitwasyon mo ngayon kayang baguhin ng Panginoon in the future. Anong dapat mong gagawin? Humakbang ka ngayon. Gumawa ka ng mga bagay na alam mo sa iyong puso, sa iyong sarili na makabuluhan. Mag-start ka na mag-pray, maging positibo, and God will lead you. God will guide you sa mga bagay na dapat mong gagawin. Ang plano po ng Diyos ay hindi napuputol sa ating mga pagkabigo. Again, ang mga plano ng Diyos hindi napuputol sa ating mga pagkabigo. Ang kanyang layunin ay patuloy na gumagana kahit tayo'y pansamantalang bumagsak. Minsan may mga delay lang po yan. Pero tanda natin, God's delays are not God's denials. Yung parang bagang pagkaantala ng ating hinihiling sa Diyos, hindi ibig sabihin tinanggihan na ng Panginoon. Kaya God's delays are not God's denials. Kung sa mundong ito, sabi nga po ng kasabihan, justice delays are justice denied. Pero sa Panginoon iba eh. God's denials are not God's delays are not God's denials. Ang pagkaantala mula sa Panginoon ay hindi nangangahulugang pagtanggi. Maaring meron lang siyang itinuturo. Maaring lang merong panahong dapat tayong pagdaanan. Alam po ninyo, yung panahong iyan, yan yung nagpapapansyur yan po yung kumbaga nagpapasarap ng kwento, nagiging palabok. Kumbaga sa isang prutas, kapag kayan hinog sa panahon, tamang panahon, hindi hinog sa pilit, mas appreciate natin yung lasa. Ganon din po yung tagumpay. Kapag ito'y dumaan sa proseso, dumaan sa panahon, anong tamis ng katagumpayan? Kung paano ka pinagpala dahil sa bunga ng iyong pagsusumikap, mas ma-appreciate mo yan. Talagang pahalagahan mo yung bawat sentimo, bawat biyayang natanggap mo. Kaysa yung kinabukasan dumating yung napakalaking pagpapala, wala kang pakundangan sa paggastos dahil hindi mo naman pinaghirapan, hindi mo naman pinagpaguran. Pero pag bunga ng pagpapagal mo, bunga ng pagsisikap mo, well, appreciated natin lahat yan. Kaya nagpapasalamat tayo sa ating pong Panginoon. Dahil ngayong hapon pong ito, binigyan po natin ng daan ang isang napakagandang subject na babangon akong muli. Regardless ng iyong pagkadapa, regardless ng iyong sitwasyon o kalagayan, tandaan mo kapatid, meron kang dahilan para bumangon muli at yun ay ang ating Panginoon sapagkat siya ay kasama natin at siya po ay nanatiling tapat at nakandang abutin tayo, nakandang abutin ka sa iyong mga pangangailangan sa buhay. Purihin ang ating Panginoon. Yan po yung ating natalakay ngayong hapon pong ito. Huwag kang magalak sa akin o aking kaaway. Pagka ako ay nabuwal, ako'y babangon. Pagka ako'y naupo sa kadiliman, ang Panginoon ang magiging tanglaw sa akin. Purihin ang ating dakilang Panginoon. Praise God. Basa po tayo ng ating mga comments, ng ating pong mga reactions. Basahin ko lang po yung mga comments dito po sa aming church FB page. Nakalive din po kami dito sa aming church FB page. Sabi po ni Nanay Mayan, praise God, thank you po Lord. Sabi naman po ni Sister Gladys Labordo, amen. Sabi po ni Sister Olive Ador Albao, amen. Thank you for sending stars kay Sister Joanne. Sabi po ni Sister Gladys Labordo, praise God, amen Lord. Magandang hapon po Pastor. Likewise, magandang hapon. And kay Sister Juvie de la Austria, sabi niya po amen. Purihin ang ating Panginoon. Yan, sabi naman po ni Noli Siguenza Senior, amen. Bangon kung saan ka nadapa. Yes, pagkatapos na bumangon, tandaan po natin, magpatuloy tayo sa ating pagakbang, magpatuloy tayo sa ating paglakad. Matapos tayong makabangon, let us move forward, humakbang tayong muli, patungo doon sa pag-abot ng ating mga pangarap.
Yan, salamat po sa inyo pong mga reactions, sa inyo pong mga comments na ipinaabot ngayong hapong ito. Sister Joy Tianye, God bless din po. And of course, sa lahat din po ng makakapanood ng replay ng ating program, salamat po sa ating dakilang Panginoon sa inyo pong patuloy na pagsuporta, paglala ng inyong mahalagang oras sa ating program. Tayo po ay meron na lang 7 minuto na natitira at nais po nating gugulin po yan sa pananalangin at hilingin natin sa Panginoon ang kaniyang biyaya sa pamagitan po ng ating panalangin, and let us ask God for His blessing upon us. Panginoon, kami po'y nagpupuri, nagpapasalamat ngayong hapong ito sa biyaya mo sa amin. Salamat Panginoon sapagkat nabigyan ng daan ang iyong mga salita. Tunay nga Panginoon na meron po kaming mga naranasang kabiguan, pagbagsak, mga kahirapan Panginoon sa mundong ito, ngunit hindi ito dahilan upang kami manatili sa ganyang kalagayan. Kami po ngayon, O Diyos, ay nagpasya ngayong hapong ito na babangon kami dahil sa tulong at biyaya mo, O Diyos. Dalangin ko Panginoon sa bawat isang nakikinig ngayong hapon. Ano man ang kanilang sitwasyon, ano man po yung kanilang pinagdadaanan sa buhay, bigyan mo po sila ng sapat na lakas upang muling makabangon, humakbang O Diyos at magpatuloy. Abutin yung kanilang mga pangarap, abutin yung kanilang pagkatawag mo sa kanilang buhay. Sa hapon pong ito O Diyos, ako po'y nananalangin sa lahat po ng mga nakikinig na nakakaranas po ng mga struggle sa kanilang puso at isipan. Patuloy mo silang abutin O Diyos, patuloy mo silang katagpuin sa mga nasa discouragements, sa mga nakakaranas po ng disappointments. Lord, give them hope. Maraming salamat po O Diyos sa hapon pong ito sapagkat nabigyan ng daan ang iyong mga salita. Dalangin ko O Diyos na patuloy mo po itong pagpalain sa aming puso, maging sa mga kapatid namin, mga kaibigan na makakapanood ng replay ng aming program. Maraming salamat po O Diyos sapagkat ang salita mo ay tunay ngang nagbibigay sa amin ng kalakasan. Ang salita mo'y buhay at ito po ay aming patuloy na panghawakan. Maraming salamat po O Diyos. Patuloy pong pagpalain ang aming pong mga tagapagsubaybay sa hapon pong ito at akin pong itinataas sa iyo O Diyos ang kanila pong mga sitwasyon at kalagayan, ang kanila pong pangangailangan. Ikaw po ang Diyos na makapangyarihan na mayroong kakayahang abutin at tugunin sila O Diyos. Inalapit ko rin po sa iyo ang Radyo Pilipinas, ang himpilan pong ito na gamitin mo O Diyos upang mas maipaabot pa sa amin po mga kabayan ang iyong salita na makapagbibigay ng inspirasyon at pag-asa. Nilapit rin po namin sa iyo Panginoon ang Provincial Government of Camarines Norte sa panguna po ng aming Governor-elect Governor Dong Padilla, Vice Governor-elect Engineer Joseph Ascutia na ngayon po ay acting governor. Kasama po ng acting Vice Governor Dennis Riel at ng sangguniang palalawigan members. Patuloy mo silang bigyan ng wisdom, knowledge, and understanding kung paano i-manage, kung paano pamumunuan ang lalawigang ito O Diyos. Inihiling ko po Panginoon ang bawat tagapagsubaybay po namin ay patuloy pong mabigyan sila O Diyos ng pribilehiyo, ng pag-asa, ng pagkakataon O Diyos upang sa kanilang mga sitwasyon at kalagayan sa buhay, ikaw ang Diyos na magbibigay ng katagumpayan. Maraming salamat po O Diyos at hinihiling ko sa hapon pong ito sa aming pong pansamantalang pagtatapos, ipagkakalo mo po sa amin ang kapayapaan, ang kagalakan, kalakasan upang patuloy kaming hakbang ng naayon sa iyong kalooban. Maraming salamat po O Diyos at iniiwan ko po ang kapayapaan sa bawat isa ngayong hapong ito sa mga nakikinig at inaangkin po namin ang dakilang katagumpayan. Ang lahat ng kapurihan, ang lahat ng karangalan, pasasalamat at pagsamba ay tanging sa iyo sa pangalan ng Panginoong Kristo. Amen. Maraming salamat po sa lahat ng ating nakasama. Kay Jan Abad Parado, sabi niya po praise God. Thank you for watching. Ako po ay pansamantalang magpapaalam sa ating program. Ito po ang programang Ang Tinig ng Pag-asa. At ito po ang inyong lingkod, Pastor Juna Villarasa.
Maraming salamat po mapa sa atin ang pagpapalat biyaya ng ating poong may kapala sa pangalan ng ating Panginoong Kristo.